sino yung nag-fill in the blanks. Yun. Mula dun sa Bicameral Conference Committee report para yung makarating sa Pangulo ay wala ng mga blanco. Tanong pa rin yan na hanggang ngayon ay hindi nasasagot. Meron technical working group that actually consolidates both the reports of the House and the Senate. When we have completed the BICAM report and we submitted it as an enrolled bill, it was complete. Thank you. So, may technical working group po yan from the House of Representatives and the Senate of the Philippines. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon and welcome back pa rin siyempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ng Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Today is January 25, araw ng Sabado dito sa Pilipinas, kaya maganda umaga, hapon o gabi. Kung saan man kayo naroroon at nanonood ng programa natin, siyempre Joe Malone TV po ang inyong lingkod. Maraming salamat po sa mga viewers natin na nanonood, OFW man, abroad man o lokal dito sa Pilipinas. Lubos na nagpapasalamat ang Joe Malone TV dahil sa pagtutok at pagtitiwala at pagtatambay, pakikinig dito sa Joe Malone TV. Kung bago ka sa channel natin, huwag mo makalimutan mag-subscribe. At i-click mo na yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload at sa mga issues ng bayan na dapat natin pag-usapan, talakayin, himay-himayin at higit sa lahat, bosesan. Dahil hindi na tayo tikom ang bibig, gaya ng mga unang panahon na kung saan wala pang mga social media, wala pang mga gadgets tulad ng cellphone na pwede pang picture, pwede pang video, at wala pang mga CCTV na pwede mag-stand as an evidence para nang sa ganun, matuldukan na. Diba? Can you just imagine mga kayon? Noon, walang CCTV, walang mga gadgets, walang photo, walang video. Diba? Sobrang, kahit na nakita mo na yung katotohanan, ang hirap niyang i-present sa korte kasi minsan yung dagdag evidence kasi yung mga photo, yung mga video, di ba? Yung mga screenshot na yan. Tapos yung mga kumbaga, yung mga text messages pwedeng hingin, di ba? Sa mga telecommunication na yan na para magamit as evidence, di ba? Ngayon, medyo maluwag, maganda yung mga CCTV, medyo okay. Sana mas maganda yung mga high-tech, yung may mga boses na, no? Gaya nung sa abroad, malamang sa ibang bansa may mga boses na yan. Okay, maraming salamat sa pagtutok, pagtitiwala dito sa Joe Malone TV. Mga viewers natin OFW, pati na rin dito sa lokal Pilipinas. Isang attendance check po muna dyan. Watching from Sweden, California, London, Singapore, Japan. Okay, dito sa Pilipinas, watching from Bulacan, Pangasinan, Laguna, Cavite, Maynila. Paki-comment naman dyan sa baba. Nang sa ganun, malaman natin kung saan tayo naroroon. Kung saan umaabot yung video natin. Kahit hindi man ako makarating mismo physically, kahit papano yung vlog natin, alam ko nakakaabot na. Kasi may mga nag-comment na dyan, Sweden, London, Alaska. Sabi ko ba, okay Kahit hindi rin ako nakapunta, at least yung video natin, o yung vlog napanood nila, parang na rin ako nakapunta, no? Less feeling lang. Di ba? Less feeling lang. Saka dito sa, may mga nagko-comment sa akin, Negros Occidental, Cebu, Davao, Marinduque, yan yung mga lugar na hindi ko pa napupuntahan, pero hopefully someday mapuntahan natin. Okay mga kayon, ito na. Pag-usapan na natin isa sa mga issue ng bayan na as much as I wanted na wag nang pag-usapan na itong BICAM report na to, pero talagang kasi parang sa akin tapos na tapos ng pag-usapan na discuss na natin na maraming beses dito, marami na tayong featured na mga ilang mga experts sa politics na pinapaliwanag nila gaya ni Attorney Vic Rodriguez, sila Malu Tikya at pati na sila Magno Cielo. Nakuhaan din natin ng mga video clips yung mga yan para ipaliwanag sa inyo kung ano ba talaga yung nangyayari at yung issue doon sa BICAM report na yan. Sabi ko, okay na yun, tapos na yun, di ba? Sabi ko, medyo hayaan na natin gumulong sa kanila. Pero marami pa rin naglalabasan yung mga comment section. Mga comment section, yung mga congressman, mga senador na sinasabi natin noon na tikong bibig. Ngayon, mga isa-isa na naglalabasan, nagsasalita na. Panoorin natin at pakinggan natin. Kasi noon, ang tagal di ba? Ang tagal Totoo naman medyo tikom yung bibig nila Ang tagal. Kumbaga parang ilang araw pa yung lumipas, yung ilang araw, bago sila nagsalita na about doon kung may blanco man o wala. Pero ngayon, medyo isa-isa na nagsasalita. At sana nga maisampa na sa Supreme Court nang malaman natin kung sino talaga dapat ang sisihin, kung meron man dapat sisihin.
malaman natin kung sino talaga yung mga nag-fill in the blanks, di ba? Tama naman. Isa lang absolutely ang totoo. Tama na merong blanco. Di ba? According do sa mga napanood natin. At tama din naman si Bongbong Marcos na nung pinirmahan niya, meron nang nakalagay. Tama din. Hindi natin sinasabing mali. Tama parehas. Ang nagkakatalo na lang dyan, yung kung sino naglagay, di ba? Kung yung sa printing press ba, yung gaya na sinasabi nila, o doon sa house, o kung sino ba may nagkumpas, may nagutos. Well, definitely, may naglagay, di ba? Totoo, may naglagay, di ba? At nga si Manong Ted, pag-uusapan na din yan. Siyempre, hindi papalagpasin ni Manong Ted dyan. Nakakapagtaka lang, yung mga iba na talagang sandigan ng bayan na kilala natin, na nagtatanggol, medyo tahimik sila sa mga ganitong klaseng issue. Di ba? Bakit kaya? Ano? Kung mahusay ang pagkalat at pagsisinop ng ebidensya. Aba, matindi! Nawawalang bigla no? Ba't naman ganun? Okay, pero yan na natin sila. Ito na issue ng bayan ating pag-usapan. Kumuha tayo ng mga consolidated mga clips patungkol dyan sa BICAM na yan. May ilang senador dyan, congressman. Pakinggan natin kung ano yung sasabihin nila at kung ano yung stand nila. Issue ng bayan natin pag-usapan. Paki-like and share po yung video natin, ha? Maraming salamat Manuel, dyan. you flagged 14 blank items on the bicameral report for the 2025 national budget. Talk to us. What were the common denominators among these supposed blank items? Yes. Yung mga blank items po in the Bicameral Conference Committee report, which was actually signed by members of both the Senate and the House. We have a soft copy po and meron ding hard copy na pinamigay meron sa pala mga sila. House members. Actually, all of those blank items are related to programs, activities, and projects that are aligned with agriculture. So, it's actually agriculture. If the administration wants to put priority on agriculture to solve our problems with food supply and other related matters. Pero bakit ganito na hindi napinal kung magkano talaga yung amounts for several programs related sa agrikultura. For example, Fisheries Modernization Program, the national programs of the Department of Agriculture, small-scale irrigation projects, and even national and communal irrigation systems. So, what's problematic here is that the Bicameral Conference Committee report contained blanks, and although it is true that the final version, the General Appropriations Act, signed by the President, did not contain blanks, the question would be, sino yung nag-fill in the blanks? Wala dun sa Bicameral Conference Committee report para yung makarating sa Pangulo ay wala ng mga blanco. Tanong pa rin yan na hanggang ngayon ay hindi nasasagot. Okay. Sir, bago natin pag-usapan kung paano nyo balak masagot yung mga yung tanong na yan na napakahirap naman talagang sagutin, let's first underscore to our viewers that the dissonance in the statements of Kabataan Party List representative and other lawmakers who are flagging this discrepancy, as well as the denial of Malacanang and Senate President Cheese Escudero, lies in the fact that they are talking about two very different documents. The blanks are present in the bicameral report that's submitted before the to the President, while the Malacanang and the Senate President is talking about the actual General Appropriations Act. These are two very different documents. Kaya medyo hindi nagtutugma yung statements nung officials natin. Now, moving forward, Congressman Manuel, again, how do you intend to find out and hold accountable who is responsible for filling those blanks? Yeah. Because as far as we're concerned, the bicameral conference committees are closed-door meetings, and that is there a way for us to find out who should be responsible for it? That precisely is one of our issues with the Bicameral Conference Committee and how it operates. It has become sort of like a third chamber of Congress because its deliberations are not really that transparent. For the 2025 budget, nagkaroon lang ng parang kumbaga semblance ng pagiging open, pero sa totoo lang, when it comes to discussing why certain programs, for example, have budget cuts while others have huge increases, which projects in DPWH really got approved. Ang mga yun hindi naman talaga nabubusisi sa BICAM. Kaya actually, that can be a reason why some of our senators, with all due respect to them, ay hindi nila alam na yung pinirmahan nila. We have proof of that. No? Pinirmahan po nila pero hindi nila alam na mayroong mga blanks doon sa kanilang pinirmahan. So actually, blindsided at
ganito yung nangyayari sa mamamayang Pilipino. We are being caught off guard sa ganitong mga nangyayari dahil sa napaka-opaque na proseso ng Bicameral Conference Committee. So, actually, those who can answer kung sino talaga yung mga liable dito are those in the BICAM, and if ever, the President himself or Malacanang, no, yung mga tao na nag-a-assist sa kanya have knowledge. Kasi doon lang naman yung ruta eh. From the BICAM, they came up with a committee report. Tapos, yun lang naman yung supposedly ipapasa sa Presidente for signature. So, doon yung void doon yung meron tayong dapat silipin. Grabe, alam nyo, nakakaano to pag napanood ito ng mga abroad, mga government abroad, palamang definitely pagtatawanan tayo. Sobrang scandalous na ito, ha? Ito nga, revelation ni Ungab. Di ba? Grabe mga kayo nyo. May blanco, tapos ang nakakapagtaka doon, may mga pumirma. Di ba? Definitely may mga pumirma. Yung may mga pumirma, para ka pumipirma ng kontrata na blanco. Diyos ko. Ikaw ba, pipirma ka ng mga kontrata na may blanco, not knowing kung ano yung mga dapat na nakasaad doon? Okay ba mga kayon? Sobrang sobrang scandalous. Sobrang, di ba nga sabi ni Ungab, ngayon lang nangyari yung ganito na may mga blanco. Diyos ko naman, talaga naman nakakaano. Ganun na di ba? Ganun na yung level. Ganun na yung level na to the point na may mga blancos. Sino nag-fill up the blanks, di ba? Tapos ang nakakaano niya, malalaman pa ba natin kung sino yung mga nag-fill, di ba? Nag-fill up ng mga blanco na yan. Nakakahiya, nakaka-degrade. Pag nalaman ng mga ibang bansa, malamang pinag-uusapan na yan ng iba. Sabi ng mga Pilipinos, di ba? Ganito yung maririnig mo yan, ganito yan. Hindi, nakakahiya, no? Nakakahiya. Lalo-lalo na ganun yung nangyayari na dapat trabaho yon ng mga congressman, ng mga senador, na maayos yan. Paano ka ngayon magtitiwala sa government itself kung mismo yung government merong mga lapses? Diba? Bili mo, trabaho nila yan. Trabaho nila yan na alamin yan. Hanggang sa maging GAA yan, hanggang sa maging budget ng Pilipinas yan. Tapos yung proseso, di ba? May mali, di ba? Nakakahiya, Diyos ko. Ito pa, panoorin natin, mga kayon. The floors for questions. Maricel Halili, News 5. Magandang umaga po. Secretary Amina, pakilinaw lang po yung naging pahayag ni Representative Ungab na merong mga blank items doon sa BICAM report. Sino po yung nag-fill in nitong mga blanks na ito bago siya na submit bilang endorsed bill? Kayo na rin po nagsabi, it's the BICAM report po. So, may technical working group po yan from the House of Representatives and the Senate of the Philippines. So, siguro, we can just go back a little lang on the budget process or the legislative process. Siguro I can share a little bit because it came from the Senate po. I was a young staffer from back then. So, pag napasa na po yung batas from the Senate and the House, magbabaycam sila. So, ang i-report po sa floor, at ang i-ratify ng floor, yung mga napagkasunduan nung dalawang houses. Kasi minsan po, magkaiba ang version nila. So, ang i-report po nung chairman ng appropriation at saka chairman ng finance na ipapasa nung dalawa yung agreements nila doon sa mga provisions ng pinasa nilang bill. So, yun po yung BICAM. Pagkatapos po yun na-ratify, babalik po sila sa kanilang mga technical staff and then they will write it again. Lilinisin po nila. Kasi kung makikita nyo po, ang pinapasa lang po nila sa floor pag nag-ratify sila, even not just the budget po, pati yung mga ibang mga bills, manipis lang po yan. Yun lang pong mga napagkasunduan nila. And then all the rest, wala pa po yan. So babalik po sila sa technical working group nila, sa mga staff nila, isusulat nila na maayos, and then magkakaroon po ng enrolled bill, enrolled version. Yung enrolled version po, yun po yung pinapasa sa Office of the President na pirmado po ng Speaker of the House at saka yung officer po niya, Senate at saka yung SecGens po nila. So yun po yung makakarating sa Office of the President. So yung sinasabi po nila na blanco, sila din po ang makakapagpuno nung blanco. So walang nakarating sa Office of the President na may blank items? Like, di po kasi nakakarating sa Office of the President ang ratified, yung nira-ratify nila sa floor. Kasi iba po ang format nung nira-ratify. And another clarification.
Grabe, di ba? Yun ang sinasabi natin na sino yung dapat managot, di ba? Sino yung dapat managot? Lalabas ba yung issue na yan? Malalaman pa ba natin? O baka mamaya sila-sila na lang din yan? Di ba? Nakakainis yung pagkaganon. Di ba? Pinag-uusapan natin dito tapos sila-sila na din pala makakasagot. Hindi ko may bibigay yung sagot sa inyo. Di ba? Nakakatawa yung nakakatawa yung gobyerno Di ba? Nakakainis na nakakatawa kasi ito ba yung mga binoto natin? Di ba? Pumipirma ng blanco. Sobrang basic na basic yun. Di ba mga kayon? Nakakainis at nakakaasar. Ito, maganda to. Napanood ko na to ngayon ko lang na parang na isang araw ata. Ito deleted na daw, di umano, sa UNTV. Ito nga binalita nila. Panoorin natin, sabay-sabay natin panoorin mga kayo. Hindi ko pa napapanood to. Pero galing to sa post ni Jason Sa. Si Jason Sa ata parang, di ba kinasuhan siya ni General Torre. Kaya ang caption niya rito, hindi na siya magpapaliwanag about yan. So parang shinare na lang niya yung video. Panoorin natin. Mga kanina, yan mismo galing sa Senado. Pero ilang pahina ba lahat yan? Jun, sa taya natin, mga nasa 200, mahigit kulang 200 yung pahina ng mga ito. At sinasabi nga ni Senador Villanueva kanina ay umaabot ng mga mahigit 2,000 yung mga items na nakapaloob dito. Yung pahina naman na ipinilisinta na sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte na mga BICAM report na mayroong mga blankong item, ayan ay 13 doon yung nakita natin sa na-post nga rin sa social media page ni Congressman Ungab. At tinignan natin din yung mismong 13 pahina na yon na mismong tinutukoy nga doon sa kanilang revelasyon. So anong natuklasan mo? Kinumpara mo ba? Magkapareho ba ngayon na may blanco doon? Sa 13 pahina na yon na tinutukoy ni Congressman Ungab at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun sa nakita natin doon sa mga dokumentong ipinisinta ni Congressman Ungab at doon sa dokumento nga na nakita natin na BICAM report mula sa Senado na andun yung mga blankong mga items o walang mga sulat. Ito yung mga yung panig nila Congressman Ungab ay hinighlight pa yung mga items na yan na mga blanko. At yun din yung mismong nakita natin, parehong mga dokumento na may mga blankong items na nakita tayo doon sa dokumento ng galing naman sa Senado. So, yung sinasabi Asher ni Senator Sherwin Gatchalian at Senator Joel Villanueva kanina na hindi nila nakita, tinanong mo ba kung kailan yun? Hindi ba nila nung lumabas ng balita na ito, hindi ba nila ni-review? Kung kasi may kopya naman dyan sa Senado, di ba? Kailan nila nakita iyon? Jun, hindi nila kinumpirma yung detalye na yan. Bagaman nauna na rin sinasabi ng mga senador na pagdating nila doon sa pagpipirma nga ng BICAM report ay naibigay na lang sa kanila yung kopya. Itong araw din na yon ay pumirma sila. Kaya bagaman sinasabi nga nila, sinasabi ni Senador Sherwin Gatchalian na ito ay kanila namang na-review ng kanilang mga team at gayon din si Senador Villanueva. Yun nga, kanila nga sinasabi nga na ni-review nila ito at wala nga silang nakita na mga ganoong blankong items. Sa Asher, may pirma ba yan yung nakuha mo ng mga senador? Yes, yun, yung mga nakuha nating BICAM report ay pirmado. May mga pirma yan ng mga senador, yung mga particular yan ng mga BICAM members mula sa... Pirmado, ha? Pirmado. Ito, panoorin natin. Diyos ko. Bilang chairman ng Senate Finance Committee, si Senadora Grace Poe ang nanguna sa pag-aaral at pagdepensa ng panukalang 2025 national budget. Yan! Si Poe pinanindigang walang milagro at walang maling nangyari sa pagpasa ng 2025 national budget. Sa walang milagro, ha? Ito ng pagsabi ng ilang mambabatas kabilang ng Senate Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Senadora Amy Marcos na ang niratipikahang Bicameral Conference Committee report may mga blankong solusyon. But in terms of stages, from BICAM report na blank and then enrolled bill with figures, sinong gumawa nun? No, alam mo, pag sa enrolled bill, yun yung pinaka-importante doon sa BICAM. Wala namang blanco doon and all the totals have already been verified and in fact, nung na-enroll yun, wala namang blanco. Sa tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese kahapon, which should really be a reference. In fact, also the President has seen, wala naman kaming mga blanco doon sa na-enroll bill namin. Si Marikina Representative Stella Kimbo naman ang Vice Chairperson ng House Appropriations Committee nung ginagawa ang 2025 budget at acting chairman ngayon. Kanina, sinabukan namin siyang tanongin tungkol sa issue. Between the BICAM and then the enrolled, at what point did the figures come in? Yeah? If it's just a procedural thing for Congress. Nasagot na lahat. Paano, ma'am? Sige po, let's wait na lang po sa... na lahat.
Na-explain na lahat. Na-explain na lahat. Si SP, na-explain na lahat. But ang issue is the BICAM. May mga kopya ng BICAM report na nakuha ang GMA Integrated News mula kina Ungab at Manuel. May nakuha din kami mula sa di nagpapangalang source sa Senado. Bagamat may pagkakaiba sa bilang at pwesto ng mga pirma, pare-pareho ang mga blanko ng mga ito. Ang BICAM report ang niratipikahan ng Kongreso para maging basihan ng enrolled bill at ang mapirmahan ng Pangulo naging General Appropriations Act o 2025 National Budget. Pero kung ikukumpara sa isinabatas sa General Appropriations Act ang mga blanko sa BICAM report ay napuna ng kabuang halagang di bababa sa 138.36 billion pesos. Pinakamalaki riyan ang budget para sa National Irrigation Authority o NIA kaugnay ng Agriculture and Fisheries Modernization Program. Blanko ito sa BICAM report pero nalagyan ng 56.4 billion pesos. Sabi ng mga kumikos yung mababatas na puna ng mga blanko sa enrolled bill pagkatapos nilang i-ratify ang BICAM report. Kaya tanong nila sino ang gumawa nito? From BICAM, ang nagka-draft? Senate or Congress for the enrolled bill? Both. Meron technical working group that actually consolidates both the reports of the House and the Senate. When we have completed the BICAM report and we submitted it as an enrolled bill, it was complete. Thank you. It's complete. Kahapon, sinabi naman ni Senate President Chis Escudero na may probisyon sa Bicameral Conference Committee report na kung may kaibahan ng BICAM report at ang enrolled bill ang masusunod. Parehas na sila sinabi. Si Grace po, technical group. Tapos si DBM, yung secretary, technical group din. Patay na. Yari na. Nanginginig na yun. Malamang sila na yung next na pag-uusapan. Yung mga technical group. Kung sino yung in charge o sino talaga yung naglagay o kung sino man yung nag-uutos. Kung meron man, di umano. Diba? Na kung sino nagsabi na magkaroon ng value o data na yon. Tapos pag napirmahan na, wala na. Meron nga naman, di ba? Mga kayo, naiwan na natin sa inyo yan. Alam ko naman marami kayong nasa isip na sagot. Kasi ito, kumbaga huling-huli na, obvious na. Pero they keep on denying, they keep on avoiding sa issue. Di ba? Kita nyo naman yung mga tinatanong, bilib din ako sa mga nag-i-interview, talagang lakad yung inaana, ayaw huminto. Sige, lakad din. Basta maitanong nila. Siyempre, ma-corner nila yung Siyempre, kailangan sagutin Kasi, issue ng bayan Di ba? Issue ng bayan. Yung iba, para pang sasabihin nila, hindi sila umiiwas. Pero yung gesture nila, yung body language nila, parang umiiwas. Di ba? Kasi kung willing ka magpa-interview, hihinto ka. Di ba? Hihinto ka, sasagutin mo yung mga tinatanong sa'yo. Siguro, ayaw din nilang mamali ng sagot. Kaya umiiwas sila, di ba? Ang tanong, sino ba ang dapat yan? Sino ba ang in charge? Bakit parang wala nangyayari? Parang ang report natin dito, parang pag-uusap na lang lagi ang ginagawa natin. Tapos sa mainstream media, ganun din. Parang tanong-tanong-tanong, tapos hanggang sa malalaman ba o kung sino, di ba? Kasi ganun na tayo, usap tayo, wento-wento tayo rito kung sino ba. Tapos mga mainstream media, tanong-tanong, wala din na halos makuha mga konkretong sagot na maayos na sagot, di ba? Malalaman pa ba natin yan? Baka kung hindi, pwede nyo naman sabihin para hindi na kami umasa. Di ba? Kasi ang hirap di ba? Pinag-uusapan natin to, gumugol na tayo ng panahon dito. Kasi karapatan natin yon dahil pera natin yan, contributed taxes natin yan ng bawat Pilipino, kailangan malaman natin kung ano ba nangyayari. Di ba? Issue ng bayan yan Ano ba nangyayari doon sa pera? Although, pirmado na yan, act na siya, ga-act na siya, wala na tayong magagawa, di ba? Ang tanong, may ibabalik pa ba yan para ayusin? O yan na, hayaan na lang ulit mamatay yung issue, di ba? Wala na ako naririnig sa impeachment, di ba? Wala na ako naririnig sa impeachment. Ano nang petsa ngayon? 25 na. February, kung di ako nagkakamali, campaign period na ata ng mga senatorial. Tapos sa March, 45 days yun, campaign period naman ng mga lokal, yung mga mayor-mayor. Sobrang busy na yan, yung susunod na mga araw na yan, talagang maraming maiiwan na issue na nakahang na hindi matatapos, including na dyan yung impeachment. Even Franz Castro, wala na rin ako naririnig masyado, di ba? So, na-divert na talaga yung issue dito sa, sa BICAM na yan. Di ba mga kayon? Paki-comment naman dyan sa baba kung ano sa tingin nyo. Malalaman pa ba natin to? Kung sino yung mga nag-fill up ng mga blanco na yan o hindi na. Nang sa ganun, itigil na natin, wag na natin pag-usapan. Kaso, ang hirap hindi pa pwede.
Kailangan natin pag-usapan kasi issue ng bayan yan. Kailangan natin bosesan, kailangan natin himay-himayin, kailangan natin pagkakwentuhan. 'Di ba? Tayo lang naman dito, nagbibigay lang naman tayo ng reaction. Hindi naman tayo politics expert eh. Hindi ko naman kine-claim yan. Hindi ako eksperto dyan. Pero Filipino tayo, alam natin yung pakiramdam kung ginagago na tayo. 'Di ba? Kung tinotolongges na tayo. 'Di ba? Alam niyo yan, 'di ba? Lalo-lalo na yung mga lumaki sa mga, hindi, ano yan eh, common knowledge yan eh. Common knowledge yan, ginagago na tayo nito. Di ba, meron ganun, di ba, yung mga minsan, yung mga kaibigan nyo, yung mga ka-teammate nyo, yung mga ka-workmate nyo na parang ginagago na, parang, ano tingin mo sa akin, kahapon lang pinanganak. Di ba, may mga ganun. Ganito yung feeling natin ngayon. Di ba? Ganito yung feeling natin ngayon na nag-uusap-usap sila doon, may mga iba umamin na may blanco, may iba sinabi kompleto. Wala naman, siguro naman, totoo naman yung sinasabi nila. Ang problema lang kasi, para sa atin, harap-harapan na eh, di ba? Parang ginagago na tayo nito, ayaw pa magsabi ng totoo. Hindi na lang sabihin kung sino yung mga totoo. Napatas yung iba, parang umiiwas pa, di ba? Yun ang masaklap, na parang wala na tayong, parang yun yung binoto natin, tapos ganun lang din yung gagawin, di ba? Na parang hindi natin ina-expect na yun lang yung ginawa nila para sa bayan. Maraming salamat sa pagtutok mga kayo. Kung umabot ka man dito sa dulo ng video natin, pasalamat sa'yo at sana wag ka rin mag-skip ng ads. Sana wag ka rin, yung mga ads na lumalabas na, wag mo lang skip. Hayaan mo lang siya, magtimpla ka lang muna ng kape. Maraming salamat sa pagtutok, pagkikinig at pagtatambay dito sa Joe Malone TV para sa Issue ng Bayan, ating pag-usapan.